What is up mga peeps? JB here and welcome to my moto vlog. So, nakapag-beach na bang lahat? Itong 2024 summer? Well, kung hindi pa, meron akong na-discover yung lugar na siguradong mag-enjoy din kayo dito. Promise. Tara, tingnan natin. So, actually, andito na kami ngayon sa lugar na to eh. Andito kami sa Anda, Pangasinan, Tondol, Barangay Tondol. So, etong beach na to, powder like white sand daw siya. And yung biyahe papunta dito, inabot kami ng 7 hours. Commute lang to mga tsong kasi hindi kakayanin na sasakyan namin kasi palitin na yung gulong. So, hindi kami kinapos kami ng oras para pa-check yung mga kailangan i-check kasi bigla itong lakad na to. So ayun, sa madaling salita, hindi na kami nagdala ng sasakyan, nag-commute na lang kami. 5-star bus yung sinakyan namin papunta dito. Umalis kami ng 2:30 AM and then nakarating kami dito sa Pangasinan, Anda, Barangay Tondol. Nakarating kami dito 9:30 AM. So 7 hours yung biyahe mga peeps. And then pagdating dito sa may babaan ng or sakayan ng tricycle papunta dito sa Tondol Beach, magta-tricycle ka pa. So yung tricycle, it will take around 20 minutes, 20 to 25 minutes ang biyahe. From doon papunta dito, ang actual cost ng tricycle is 300 pesos. And then the bus fare from Manila to Anda, Pangasinan, 615 or 622 yata. So yun. And then tingnan natin yung beach mga peeps. Ano ba to? Yan, kung nakikita nyo. So from dun sa nabook naming beach house papunta dyan sa beach na yan, medyo may kalayuan pero sulit naman, maganda. Time check is 4:30 ng hapon and maganda na yung panahon ngayon kasi hindi na ganun kainit, hindi ka mukha kaninang umaga at saka tanghali. Grabe ang init dito. Anyway, ayan o, meron silang environmental fee and entrance fee. Ayan. At ito yung mga resorts nila. Ayan, so tara, tingnan natin yung beach. Pila sila dito, ang dami mga beach resorts dito eh, no? Isang hilera yan papunta dun sa pinanggalingan natin. At meron silang mga parking ng mga motor dito. Ayan. Actually yung mga sasakyan na daanan na natin eh. And then ito yung isa pang side ng mga beach resorts. Ayan. And actually kanina medyo low tide ngayon. Kanina yung tubig hanggang ayan o, kung saan yung markings na nakikita nyo ng tubig. Ayan, ganyan kataas yan kanina. Ngayon ang baba na o. Wow. Wow. So explore natin tong lugar na to.
para ma-share ko sa inyo. Ayan. So sa mga hindi pa nakakapag-beach ngayong summer 2024 at naghahanap kayo ng beach na powder like, ayan, isa to sa mga marerecommend ko. Yan. Kakaiba yung buhangin dito mga peeps. Powder like siya, parang sa Boracay. Hindi man siya kasing puti ng buhangin sa Boracay, pero yung buhangin niya parang buhangin ng Boracay, powder like. Ang ganda dito. Actually low tide siya, low tide. Yan. Ito yung mga cottages dito. Yan. Ayan yung sun. Di man siya kasing puti ng Boracay, pero mukha siyang grayish. Diba? So napagtanong ko na rin dito, ang beach daw ay open up until for swimming hanggang 8 PM. Pero pwede ka pa rin naman mag-enjoy sa tabing dagat hanggang alas 10 ng gabi. Ayan. Actually mahaba ito eh. Okay. Ngayon, balik tayo sa resort house. O sa beach house. Ganda dito mga peeps. And kung pupunta kayo dito, ang suggestion ko ay bumili na kaagad kayo ng mamalengke na kayo bago kayo pumunta dito, dahil may kalayuan yung palengke from here. So kung saan ang terminal ng kung saan kami binaba ng kung saan kami bumaba pala ng bus, so from there papunta dun sa palengke, or actually from here papunta dun sa palengke, mga 20 minutes away from here, 30 minutes, malayo. So kailangan mong mag-tricycle. And again, yung tricycle mahal. And walang ibang transportation dito na, or public transportation dito, kundi yung mga tricycle nila. So I would highly suggest na pagdating nyo sa may bayan, mamalengke na kayo dun. Ayan o, may mga parking area sila, pay parking sa mga may dalang sasakyan dyan. Yan, nasanap na lang kayo ng beach house na pwede nyong tuluyan.
Ayan. May napili kami ditong beach house. Maganda siya. Napaka-comfy. And what's good about the beach house na nakuha namin, meron silang swimming pool. So ayun. Again, gaya na sabi ko sa inyo, mamalengke na kayo kung meron kayong sasakyan, walang problema. Pero kung magko-commute kayo, I would highly suggest pagdating nyo sa bayan, mamalengke na kayo. Ayan. So ito na yung beach house na napuntahan namin. Actually yung tutuluyan namin ngayon, S&C Resort and Villas. Ayan siya, tara puntahan natin para makita ninyo. For me, ito na yung beach house or beach resort na may swimming pool. Tara, pasok tayo. Ay te. I guess pwede mag-park dito. Pwede mag-park dito pag may sakyan, ano? Pwede daw. Okay, thank you. So ito yung resort. Ayan yung parking space nila, yung kanina nadaanan natin. Ayan. Siyempre, ito yung rooms, up and down, and swimming pool. Yan natin banda doon. Meron din silang cottages. And then of course area kung saan kayo pwede kumain at mag-ihaw. Restroom and shower. So tara, tingnan natin yung mga rooms nila. Pwede makita yung rooms. Ayan, naayos. Habang hinihintay natin si ate, pause ko muna to. Balikan ko kaya. Yan. So merong available room dito sa taas. Okay lang. Ito yung second floor. Wow. Okay. Oops, sinelas. So itong room na to, magkano tong room na to, te? Ano siya sir, pag anim na katao po, 7,000 po siya. 7,000. Pero pag dumirik po kayo sa amo, siguro makaka-discount po kayo. Okay. For 7 packs na to? 6 packs. 6 packs, okay. So pwedeng 6 packs dito for 7,000. Yan yung room. Dalawang double bed. And then meron silang actually ano to
kitchen. Saan kayo pwede magluto? Ayos dito. Extra space para sa closet. Sa mga damit. May closet sila. Ayan, may lalagyan ng tubig. Induction cooker. Sink. Ref. Ito. Ayan yung CR nila. Ayan, sorry na. Ayan. Tingnan natin yung CR. Okay. Baba tayo. Yung mga rooms sa baba, mas malaki. Kung hindi ako nagkakamali, good for 14 to 15 person yata. Ano ba to? Yeah. Yun. Bata. Hindi ko na makita si ate. Hanapin ko lang. Stay there. And I'll see you on the next clip. Hanapin ko lang si ate. Okay. So ito yung wala si ate pero iniwan niya na palang bukas tong isa. Ito yung nasa baba. Yan. Pwede buksan? Okay, thanks din. Yan. So dalawang double queen size actually. Queen size bed. Isang double deck na queen size din yata to. And then ayan yung small kitchen. CR and then dirty kitchen to. Opo. May ilaw din dyan, sir. Pakipindot na lang po. Okay. Ayan, may dirty kitchen sila. Nice. Tara na natin. Ayan, ayos. Hindi ko alam kung magkano tong pangmaramihan na to. I guess mas mahal ng konti. Just in case, I'll include the details mamaya sa video na to. So at least you have a reference on how much per day ang cost to have a vacation here. Okay? So dito muna tayo. Pahinga muna kami saglit. And then I'll show you around kung ano pang meron dito sa Pangasinan Anda, Barangay Tondol.
Ayan, so good morning mga peeps. Ito yung second day sa Pangasinan. Ayan. High tide na sa ngayon. Ayan. Tanda, Pangasinan. Ayan. Barangay Tondol. Time check is 6 a.m. Ayan, so andito pa rin tayo sa Anda, Pangasinan, Barangay Tondol. This is actually Tondol Beach. Ayan. And then meron silang mga water activities dito. Island hopping, ayun, pwede kayong pumunta doon sa kabila. Meron silang water sports. Yan doon. And as you can see, may mga bangka na nakaabang para sa mga water sports and island hopping activities. And then yung mga cottages na nakikita natin dito, ayan, you can rent this for 500 pesos kung di ako nagkakamali. Again, meron tayong entrance fee which is 50 pesos per head, and environmental fee kung di ako nagkakamali, same price lang din eh. Kaya tayo tingnan natin. Yan. Yan. So mamaya siyempre magluluto na kami ng breakfast and lunch. And siguro by or after lunch, mga bandang 1 or 2, babiyahin na kami pabalik ng Manila. Sayang, medyo bitin dito, pero ang ganda, wala akong masabi. It's been a while since I visited Pangasinan. Dito kasi ang probinsya ng tatay ko. Sa Lingayen naman kami actually. Pero ang huling punta ko dito, ang huling punta ko sa sa Pangasinan, Lingayen, I was just a kid. Ayan. So ang ganda dito, grabe. And then yung buhangin dito, like what I mentioned dun sa video clip, yung mga naunang video clip ko, it's powder like, parang sa Boracay din. Ayan, hindi man siya ganun kaputi sa kagaya ng Boracay, pero yung buhangin niya pino rin. Ayun lang mga peeps. So iba talaga yung ganda ng Pilipinas. And as you can see, actually high tide to pero from here may mga tao na naglalangoy, na naglalakad papunta dun sa gitna, and still hanggang bewang pa rin yung nila. Ganun lang sa kababaw, mukha siyang malalim pagdating, akala nyo mukhang malalim pagdating doon, pero actually hindi hanggang bewang pa rin, hanggang bewang lang sa pagdating doon sa ayun. But anyway, sana nabigyan ko kayo ng another summer idea vacation para sa 2024. Kung
kung gusto niyo ng powder like sand, beach, pwede niyong i-consider ang Pangasinan Anda. Pwede kayong mag-set up ng sarili ninyong tent. You can also rent cottages. You can also do water sports activities and island hopping. Okay. Again, ang biyahe dito from Cubao, we took a bus. It's a 5-star bus which costs at 622 pesos yata. And then from Anda, Pangasinan to this beach, you need to take a ride, tricycle, 300 pesos. So all in all, ang travel time 7 hours pag commute yan. Ayan. And then like what I mentioned from the first day, bumili na kayo ng pagkain or mamalengke na kayo bago nyo marating tong beach dahil ang layo ng palengke from here. It will take around 30 minutes kung wala kayong sasakyan. Siguro next time magdadala na kami ng sasakyan. We just need to plan ahead para mas ma-enjoy ang vacation namin sa Pangasinan. So once again, this is JB, and I'll see you on the next video. Ciao mga peeps.